Okay, welcome po mga ka-trigger at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan na napaka-basic. Ito yung basic na katanungan. Katanungan ni Manuel Makanip. Okay, sabi niya ay, Boss Elmer, paano po ba ang tamang pagtingin ng sight sa front and rear sight kasi hindi ako makapatama? Okay, papaalala ko lamang sa inyo ha. Ang sight alignment o sight picture ay hindi sapat para kayo ay tumama sa target. Hindi yan sapat. Kinakailangan may pag-aaralan pa kayo. Okay, at bago yan ay gusto ko lang munang magpasalamat sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos dahil nakakatulong kayo para dumami ang ating mga subscribers. At maraming salamat din sa mga hindi nag-skip ng ads dahil ang ating YouTube channel ay ginawa ko para matulungan yung ating mga beneficiaries. Ang kita po ng buo nating kinikita dito, bagaman kulang na kulang pa ang kita natin sa YouTube channel, ang tinutulungan po natin ay 6 na mga anak na single parent na binibigyan natin ng konting allowance para makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral. Yan, at nagpapasalamat ako doon sa mga hindi nag-skip ng ads dahil kakatulong din kayo. At lalo tingit, maraming salamat doon sa nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung number na yan para bumili ng baril. Wala po kami pinagbibili ng baril. Tresorera ko po yan, aking anak. Mag-message po kayo dyan kung kayo ay may ipabot na tulong sa ating mga beneficiaries para ma-recognize kayo ng ating YouTube channel. Kagaya ni Sir Noli Peace America. Maraming salamat, Sir. Nag-message na yung aking anak at natanggap na yung iyong pinadala. At ako'y nagpapasalamat sa palagian mong pagtulong, pagpapadala sa ating YouTube channel para sa ating mga beneficiaries. Sana marami pang pagpapala ang dumating sa iyo. Bigyan ka ng mabuting kalusugan sa punang iyong buong pamilya para marami ka pang taong matulungan. Okay. Sa katanungan na ni Manuel Makanip. Okay. Ano ba yung tinatawag na sight picture? Ito ay napaka-importante lalo sa mga beginner, sight picture. May drawing ako dito. Ito ang sight picture. Ito. Tingnan natin . Itong kulay green, yan ang front sight. Ito yun Ito yun. Ito yung front sight na yun. Ito. At ito namang dalawang ito. Ito naman yung rear sight. Okay? Yan ang sight picture. At yung iba niyan ay yung ibang drawing ay kalimitan niyan ay may kulay. May isang tuldok. Yung may isang tuldok dito. Yan, may tuldok dito sa gitna ng front sight. At meron din ditong kumisan ay kulay pula. Yan. Kumisan ay kulay pula, kumisan ay kulay berde. Yan, meron din yan dyan. Tingnan lang natin. Ayan Yan. Ito. At kinakailangan, itong tatlong kulay na ito, kung may kulay man yan, ito, at ito ay magkakapantay. Magkakapantayan, pantay. Okay? At yung ibabaw ng sight ay magkakapantay din. Pantay na pantayan. Okay. Itong iming na ito ay 6 o'clock. Ang ibig sabihin ng 6 o'clock, yung iyong patatamaan, kung ito man yung iyong patatamaan, ay nakapatong doon sa front sight. Yan ang 6 o'clock. Okay? Ang dead center naman, ito dapat ay nakatago ito. Nakatago ito. Ito itataas mo, itong side bone sight nito ay nakatago dyan. So, yan ay nakapantay dito. Okay, yan ang dead sight o dead center. Okay. Nilagay ko sa 6 o'clock para mas malinaw yung drawing natin. Okay, kung yan ay dead center, kalimitan kasi sa mga pistol, dead center, which is nakatago sa front sight, yung aiming point, kung ano yung patatamaan mo. Sa mga, ito kasi sa mga, sa mga precision.
precision ganito. Kinakailangan malinaw na makikita mo yung iyong patatamaan. Yan ang precision. Pero sa mga combat, sa mga ito ay naka-dead center, nandito yung sight. Okay? Kumbaga nandito yung front sight, nandito yung front sight. Yan, nandito yung front sight at nandito yung rear sight. Okay. Nandiyan, nakaganyan. Kumbaga ito ang dead center. At yung pagitan ng front sight sa rear sight, kinakailangan kung anong distansya nito dito, ay yun din ang distansya niyan dyan. Ito. Hindi pa pwedeng ito ay nakadikit dyan. Pag ito ay nakadikit dyan, ang tatamaan mo ay ito. Dito ka tatama. Pag ito namang rear sight, front sight ay magkadikit ito, dito ka naman tatama. Dito ka tatama. So ayun ang kaya kinakailangan yan para masintro mo, kinakailangan titinan mo kung tama ba ito. Okay. So, ganito yan sa totoong baril. Papakita ko sa inyo sa totoong baril. Drawing lang yun para mas malinaw. Sa totoong baril, siyempre, dito kayo nakatingin sa front sight. Ayan Yan. Ganyan yan. Yun. Makikita ninyo, kuha ko ng panturo saglit lang. Kuha ko ng lapis para mas malinaw. Ito ang side picture. Ito. Yun, makikita ninyo yung front sight, which is ito. Ito yung front sight. Ito nasa gitna nito. Nasa gitna nitong gap na to. Makikita ninyo dyan At kinakailangan ay nakapantay itong ibabaw nito, nakapantay yung taas niyan dito. Yung iba, may kulay dito. May kulay itong front sight. Ayun, ang kulay ng front sight. Puti. Halimbawa, ito naman ay may kulay din na puti dito. Yun. Medyo malabo. Kulay puti din yun. Pagtatapatin mo yun. Okay, para magkatapat yun. Siyempre, ang iyong mata ay nakalabel dyan. Yan, yung tingnan ninyo aking mata, saglit. Yan, yung mata ko. Ganyan yan, nakatingin yan ng ganyan. Siyempre, diyan ka nakatingin. Yung mata mo nakalabel dyan. Yan ang alignment ng sight. Kung makikita ninyo, yung pagitan nito dito, yung pagitan dito, left and right, ay parehong-pareho. Yan, ganyan ang pagkasilip niyan. Kumbaga yan ang actual. Okay? Kung ito ay may kulay din yung front sight, kinakailangan yung tatlong kulay o dot ay magkakapantay. Kung wala nakagaya nito, ang titingnan ninyo ay itong ibabaw. Kinakailangan yung ibabaw ng front sight at yung kaibabaw ng front sight at rear sight ay magkapantay. Hindi pwedeng nakalubog yan. Pag yan ay nakalubog na ganyan, tatama kayo sa baba. Pag naman mataas yan, yung front sight na yan, mataas ang tama ninyo. Yan, mataas yan. Pag yan naman ay dumikit, halimbawa nakaganyan, ang tama niyan ay dito sa bandang kaliwa. Bandang kaliwa yan. Pag yan naman ay dumikit, pag yan naman ay gumanyan, ay sa kanan, bandang kanan ang tama niyan. Malaki ang gap dito. Sa kaliwa. Okay? Pag dumikit yan dito. Kinakailangan yan ay pantay na ganyan. Diretso. Hindi mo naman yan mapipermis. Siyempre gumagalaw kang ganyan. Walang problema yon, magwawabol kang ganyan. Ang importante niyan ay yung niyan, dahil gumagalaw ka siyempre. Tao ka hindi naman niya nakagato. Huwag mong pansinin yun. Pagkatapos mong makuha yan, yan, nakuha mo na. Ito na, halimbawa, ikaw na yun nakuha mo na. Tingnan natin, wala naman itong bala. Okay. So, yan. Ngayon, ang gagawin mo ay front sight, rear sight alignment. Itatapat mo na yun sa yung target. Pagkatapos ay hold your breath. Ibig sabihin, huwag ka munang hihinga ng mga 4 to
4 to 8 seconds. Okay, ito sa precision na, hindi ito sa combat. Baka sabihin naman ninyo, di tinamaan ka na ng tinamaan ka na ng kalaban mo. 4 to 8 seconds hindi kang hihinga. Ito ay sa mga beginner. Ito ay basic. Siyempre, umpisa ka pa lang para ka tumama. Okay, hold your breath. Okay, ang ibig sabihin ng hold your breath, kasi pag humihinga ka, gumagalaw yan. Sasama yung balikat mo. Sasama yung balikat mo pag humihinga ka. Pipigilan mo ngayon yung iyong control your breath. Control your breath. Pagkatapos ay inhale. Ilalabas mo ngayon yung kalahati ng oxygen. Inhale. Yan, ilabas mo yung kalahati ng oxygen. Tapos ay front sight and rear sight alignment na yan. Saka mo ngayong kakalabitin ng dahan-dahan ang sight. Huwag mong bibiglain. Let the gun surprise you. Do not surprise the gun. Slowly pull the trigger. Yung ganon. Kasi, pagka binigla mo halimbawa, binigla mo ito, naituro ko na ito ulitin ko lang muna. Pagka binigla mo ang kalabit ng trigger, yan ay gagalaw. Gagalaw yan, mag-jerking yan. Kinakailangan ay, habang naka-front sight, rear sight alignment ka, hold your breath for 4 to 8 seconds. Pag lumampas na ng mga 8 seconds, huminga ka uli. Inhale uli. Okay, release yung kalahati ng oxygen mo. Huwag mong ubusin, baka maubusan ka ng oxygen. Saka mo ngayon kukunin mo yung travel o slack. Kukunin mo yan para tumama ka. Ito ay sa mga beginner Yan. Saka mo ngayon siya mag-a-apply ka ngayon ng pressure dito. Hindi sapat yung nakuha mo na yung front sight, rear sight alignment. Binigla mo naman kinalabit, nag-jerking ka ngayon. Saan tatama ang bala niyan? Siyempre, pag gumalaw yung baril mo, bago pa lumabas yung bala, ay hindi ka natatama sa target mo niyan. Okay? So, yun ang tama niyan. Hindi sapat yung front sight and rear sight alignment. Ang importante diyan ay yung squeezing ng trigger mo. Kung paano mo in-squeeze yung trigger mo. Dahil nandito ang last decision, nandito. Pag yan ay kinalabit mo ng mali, ay yung huling palo ng hammer niyan, yung palo ng hammer niyan, ang kinakailangang hindi mag-jerk ang iyong baril. So ano ang dapat mong gawin? Ang dapat mong gawin ay mag-dry fire ka. Ito lang kung tinuturo. Kung mag-dry fire ka, maglagay ka ng snap cap. Nagturo na rin ako. Kung wala kang snap cap, paano mo panoorin mo na rin yung video ko paano kung wala kang snap cap, yung basyo, pwede mong gawa ng paraan para maging snap cap. Kung wala, tanggalin mo yung primer, lagyan mo ng ganito, engineering plastic o yung primer. Basta panoorin yung video. Tapos maglagay ka dito ng tissue, upos ng sigarilyo, rubber dyan, para maproteksyonan yung iyong hammer na hindi tumama sa bakal at para maproteksyonan din yung iyong firing pin. So ang gagawin mo dyan ay habang naka-front sight and rear sight alignment ka ay magpa-practice ka ngayon ng dry fire. Squeeze mo yung trigger, dahan-dahan. Huwag kang mag-jerking o hold your breath. Yan, ganun. Tingnan mo, may kilig pa rin yan. Hanggang sa makuha mo yung muscle memory mo. So, iko-command mo yung sarili mo. Front sight and rear sight alignment. Hold your breath. Pull the trigger. Okay? Kunin mo yung matigas. Okay? Pull the trigger slowly till it fire. Okay, yun. Dapat hindi gaganon. Hanggang sa mag-muscle memory ka. O ulit-ulitin mo yan. 100 beses. Walang problema. Araw-araw yan. Hanggang sa makuha mo na. Yan. Kasi, pag hindi ka dumaan sa ganito, tandaan mo, ang mangyayari sa iyo niyan ay dahil natatakot ka sa recoil, marami akong panoorin niyo yung mga video ko. Natatakot ka ngayon sa recoil, ang gagawin mo ngayon yan ay uunahan mo ngayon yung recoil.
ibababa mo yung baril kasi ina-anticipate mo na eh. Huwag mong i-anticipate yung putok. Let the gun fire. Do not anticipate. Let the gun surprise you. Do not surprise the gun. Okay? Ang ginagawa mo, sinusurpresa mo yung gun. Let the gun. Mamamalay ka na lang, ay pumutok na pala. Pero makikita mo yung tama. Ang ganda. Okay? So, gugulatin ka ngayon ng baril. Hinihila mo ngayon ng trigger. Hinihila mo ng dandan. Magugulat ka. Uy, pumutok na. Pero pagka inunahan mo ang baril, ay sinabi mong kukontrol ka, puputok na, ay ginanon mo na, ay hayaan mo lang siyang pumutok hanggang sa makuha mo na yung muscle memory. Ito ay sa mga beginner. Hindi, baka sabihin naman ninyo, ay di, tinamaan ka na nung kalaban mo. Ito po ay sa mga beginner. Dapat dumaan kayo dito. At mamamalayan ninyo na kayo pabilis ng pabilis. Huwag ninyong unahan bumilis ang baril. Ang ginagawa ninyo, gusto agad ninyo, mabilis. Ay mali naman. Dapat mag-umpisa kayo sa mabagal. Lahat ng bagay, bago mo ma-perfect yan, sa mabagal nag-uumpisa yan. Ay, hindi mo agad yung ratratan, wala kang tatamaan dyan. Kinakailangan, lagi kong sinasabi, mag-umpisa kayo sa mabagal. Mabagal muna. Kaya yung mga bago nagpa-practical, wag muna ninyong intindihin yung anuhin mo muna ninyo accuracy. Pag nakuha na ninyo accuracy, mamamalayan ninyo yan, pabilis na kayo ng pabilis. Pero kung inuna ninyo yung bilis, walang accuracy, dapat ay accuracy is power at saka speed. Okay? Pag nakuha na ninyo yung accuracy, yung power ng baril, makukuha na ninyo. At yung speed, lalabas na yan. Okay? Hindi po pwedeng speed ka ng speed, saka ka ngayon mag-accuracy. Hindi. Matuto ka munang tumama bago ka mag-speed. Okay? So yun, ang hindi sapat yung front sight and rear sight alignment. Kinakailangan yan, ang kapit mo sa baril ay 50%. Wag yung masyadong mahigpit. Pag masyadong mahigpit yan, kikilig yan. 50% enough na yan. 50% ng grip mo. Nung una, ang turo sa amin ay push and pull. Wala na ngayon turo na ganun. Basta ang importante dyan, 50% na grip. At pull the trigger front sight and rear sight alignment. Pull the trigger slowly till it fire. Okay? So yun. Sana malinaw yan. At darating ang panahon, gagawa din ako ng actual na video dyan. Masyado palang time busy ngayon. At sana may natutunan kayo. Hindi sapat ang front sight and rear sight alignment. Kinakailangan ay yung eksaktong trigger pull, breathing, at dapat hindi mag-jerking. Sana may natutunan kayo. Ito ay sa mga beginner, inulit ko. Yung mga magagaling dyan, wag na kayong mag-comment ng kung ano-ano pa. Dahil magagaling na kayo. Alam ko, napakaraming magagaling dyan. Natalo pa ako, kung tutusin. Itong turo ko na ito ay pang kindergarten. Ay tinanong sa atin, ay di turuan natin. Okay, ayan. At shout out na lamang natin yung ating mga pasensya na ninyo, tayo may sipon ngayon. Okay, yung ating mga weekly spotlight. Ang ating community ngayon, weekly spotlight ay shout out kay Boy Omay, meron kang perfect 100 plus na engagement. Congratulations. Shout out kay Niegas, meron kang 12 engagement. Shout out kay Christine Lee, meron kang 57 engagement. Shout out kay Albarasin, meron kang 4 engagement. Shout out kay Brian Butchipido, meron kang 33 engagement. At shout out, nagpapa-shout out si Hansel Evangelista. Shout out sa iyong mga kasama dyan sa One Gun Pilipinas Bulacan chapter. Alam ko marami akong subscribers dyan. Maraming salamat sa inyo. At okay, shoutout na rin doon sa ating mga kababayan sa Pinamalayan. Meron na tayong bagong Papa Burger dyan. Matatagpuan ninyo doon sa aking dating machine shop, Alvarez Street, Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Sa pamumuno yan ng aking bunsong anak na si Elmer Jr. Ang burger dyan ay buy one take one. Halagang 40 pesos. 2 burger na. Marami pang pagkain kayong ma-avail dyan. Pwede nyo orderin. Pwede kang magpa-deliver. Kahit brown out, 24/7, bukas yan. Okay, God bless sa inyo lahat. Maraming salamat po.